afternoon po, Pastor. Hello. Hello po, Pastor. Po, narinig ako? Opo, yan. Okay na po, Pastor. Okay na po. Okay, maraming salamat. Muli po, magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa hapong ito na tayo po ay nandito upang maglaan ng oras at sama-samang sambahin ang ating Panginoong Diyos sa iba't ibang kaparaanan. At kanina nga ay sinamba natin ang Diyos sa magitan ng pag-aawitan. At ngayon naman ay sambahin po natin ang Diyos sa magitan ng pakikinig po natin ng Kanyang mga salita. Napakaganda po ng tema natin sa buwang ito ng Disyembre, Kaligtaang Kaloob ng Diyos, ano ang iyong tugon? So napakaganda pong tema nito sapagkat tumutukoy ito sa mismong tugon mo sa ginawa ng Diyos, sa regalo ng Diyos. So pinag-uusapan ikaw mismo kung paano ka tumugon sa regalo ng ating Panginoong Diyos. Alam natin na si Jesus Christ ang siyang pinakang sentro ng pagdiriwang sapagkat siya ang binabanggit sa aklat ng Juan chapter 3 verse 16, ang talata na halos memorize na ng lahat. Subalit sa hapong ito, bibigyan natin ng pansin ang isang katotohanan. Ito bang mga katotohanan ito ay ginawa natin upang lubusang maging buhay sa ating pangkabuuan ang regalong tinanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. At kung itong mga bagay na ito na ibabahagi ko sa atin sa hapong ito ay ang atin pong ginawa at patuloy na nakikita sa atin, ito po ang talagang tumanggap ng regalo. Very basic itong ipapahayag ko sa hapong ito. Subalit, tingnan nating mabuti ang ating sarili kung kabilang ka dito. At kung hindi, ibig sabihin, hindi naging maliwanag sa iyo kung anong dapat na maging tugon sa inihandog na kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung mga salitang alam na natin, subalit maraming tao at kung kabilang ka sa maraming tao na yon na alam lang sa salita pero sa buhay at katotohanan ay hindi niya talaga taglay-taglay. Okay? So, sabi po sa atin pong outline, napakahalaga po ng dahil sa regalo ng Diyos nung ito po dapat ang naging tugon natin. Pananampalataya at pagtanggap o pagtanggap at pananampalataya. Sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Okay? So napakahalaga po ng pananampalataya. At sabi pa sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Dapat maliwanag po sa atin itong mga katagang ito, mga salitang ito, ang pagtanggap at pananampalataya. At syempre pa, maliwanag sa atin kung sino ang nag-alok dito. Hindi lamang kung sinong kilalang tao, hindi lamang
sabihin natin big time, hindi lamang ito kung sino lang, kundi ang nag-alok nito sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ng langit at lupa, at nagbigay sa atin ng buhay. At sa totoo lang, ang regalo na binigay sa atin ng Diyos, o tayo na binigyan ng regalo, alam natin 100% hindi tayo karapat dapat. Biriin niyo po yun, no? Doon pa lang ma-appreciate natin ng Diyos na kahit hindi tayo karapat dapat na tumanggap ng regalo, ginawa pa rin ito ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Dahil sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo ng mga tao ang pinakamahalaga. Huwag po nating kalilimutan yon. Ang tanong, ang pagtanggap ba at pananalig natin o pananampalataya kay Jesus na siyang regalo ng kaligtasan para sa lahat ay totoo? Ito ba ay lumabas sa ating bibig na nagmumula sa ating mga puso? O dahil lamang sa takot tayong mapahamak doon sa impyerno, na dahil na lahat tayo ay makasalanan, sa pagiging makasalanan natin, doon tayo pupunta. Kaya sinasabi natin, naku, ayaw kong mapunta doon. Kaya tatanggapin ko ang Panginoon at papanaligan ko siya. Sasampalataya ako sa Kanya, maniniwala ako sa Kanya. Dahil ayaw kong maparusahan, nakakatakot doon. O tinanggap natin siya at pinanaligan dahil sa kabila ng tayo hindi karapat-dapat, ay inalok pa rin ito sa atin ng Diyos. No? Yung pagtanggap at pananalig natin ay dahil nakita natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, kung sino siya na nag-alok nito, na siya mismo ayaw niya tayong mapahamak. Yun nawa ang ginawa nating pagtanggap at pananalig, hindi dahil sa natatakot tayo na mabulid sa apoy ng impyerno. Alam nyo, maraming mga tao na kung saan ganon ang ginawa nila dahil sa takot na mapunta sa impyerno, nanalig sila, tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo. Kaya naman, hindi kakitaan sa kanila na meron talagang regalo na tinanggap sa kanilang mga puso. At dito tayo papasok sa pangalawa, na kung talagang tayo po ay sumampalataya at tumanggap sa regalo ng kaligtasan na inalok sa atin ng Diyos, walang iba kundi si Jesucristo ang kaligtasan, dapat nandun po ang pagpapasakop at pagsunod. Kaya dapat maliwanag sa atin na ang regalong tinanggap natin ay hindi lamang tagapagligtas, higit sa lahat, si Jesus Christ ay Panginoon. Yun ang nakakaligtaan ng marami. At kung ikaw mismo ang nakalimot nito at hindi mo na-recognize na si Jesucristo ay hindi lamang tagapagligtas, kundi higit sa lahat ay Panginoon. Anong sabi po diyan sa Colossus chapter 2 verse 6? Yamang tinanggap nyo si Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayong karapat-dapat sa Kanya. Grabe, ano? Ito po ang isang katotohanan na dahil sa regalo ng Diyos, kakakitaan sa atin ang salitang pagpapasakop na merong pagsunod o pagsunod na merong pagpapasakop rather.
pagsunod na may pagpapasakop. Dahil siya ay hindi lamang tagapagligtas, siya mismo ang Panginoon. So pag sinabing Panginoon, siya ang master natin, siya mismo ang nangunguna sa ating buhay, siya mismo naghahari sa ating buhay. Kaya nga, di ba, seek ye first His kingdom. Alam niyo po ba kung sino ang tahanan ng Panginoon? Yan mismo pong ating buhay. Nabuos ang ating Panginoong Yesus, si Jesus sa ating buhay. At yung pag-recognize na siya ang Panginoon, napakahalaga po yun. Kaya naman nakikita yon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga sabi doon, di ba? Seek Him first and His righteousness. Pag sumakita ninyo na kayo pagharian ng Diyos at sundin ang Kanyang kalooban. So doon pa lang, bago natin masunod talaga ang kalooban ng Diyos, napakahalaga ng pag-recognize ang paghahari niya sa ating mga buhay. Kaya nga, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na. Iyan ang sinabi rin ni Pablo bilang kanyang patutuo. Kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na. So kung titingnan ninyo, no, yung regalong kaligtasan sa atin, ang tugon natin ay pagpapasakop at o pagsunod na merong pagpapasakop. Yun ang napakahalaga na makita sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Dapat maliwanag sa atin yan by heart. No? By heart, maliwanag sa atin ang salita ng Panginoon. At kung mapapansin ninyo, kung ganito ang buhay na taglay-taglay natin, dahil kay Kristo na siyang regalo ng kaligtasan mismo sa atin, abay iba ang buhay natin. Merong kwento. Kaya dito papasok itong pangatlong P na pinakang huli na dapat pong makita sa atin na siyang tugon natin dahil sa regalo ng kaligtasan. Alam niyo po itong pangatlo, ang pangatlo ay ang pagbabahagi. Ang pagbabahagi sa iba nitong regalong natanggap mo. So mapapansin natin, itong tatlong mga bagay na ito na ating ipinahayag ay dapat naganap at patuloy na napapansin sa atin at nalalaman ng iba itong nangyari sa atin at patuloy na nangyayari sa atin dahil sa regalo ng Diyos sa atin na hindi kumukupas, hindi lumilipas, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, lagi natin siya nararanasan. Kaya sabi dun sa Pilipos chapter 2, verse 14 to 16, no? Yung buhay na taglay natin, dahil siya na nga yung nasusunod sa ating buhay, dahil siya yung nakikita sa atin, sabi doon sa verse 16, habang sinasabi natin sa iba o pinapahayag natin sa iba ang salitang nagbibigay buhay. Sino ba yung salita na yan? Ang nagkatawang tao na si Jesus Christ. Nagbigay sa atin ng buhay. Kaya naman, ang tugon din natin, matapos natin siyang maranasan, isinishare natin sa iba. At ito ang challenge po sa atin. Itong tagapagligtas na tinanggap natin, na buhay na regalo ng Diyos, gustong makita sa atin ng Panginoon na habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo humihinto sa pagsishare nito sa iba. Ikaw, maalala mo pa ba kung kailan ang huli na panahong nagbahagi ka ng
regalo na ito na tinanggap mo mula sa Diyos? Ito bang regalong ito na tinanggap mo sa Diyos ay sinarili mo o ibinabahagi mo sa iba? O kailan nahinto ang pagbabahagi mo ng regalong tinanggap mo? Sayang ang mga panahon na lumipas. Madami na dapat ang naligtas, pero naging mali ang iyong pagtugon. Kahit anong mangyari, kahit ano pang nangyayari sa mundong ito, may paraan at kaparaanan palagi ang Diyos para ma-share ang mabuting balita. Tandaan niya, mga kapatid ko sa Panginoon. So, hindi pwedeng pigilan ng anumang mga pangyayari ng kahit sino ang pagsishare ng mabuting balitang naranasan mo mismo. Tanong sa ating tema, kaligtasang regalo ng Diyos, ano ang tugon mo? Dapat ikaw mismo, ikaw ay sumampalataya, tinanggap mo ito, at alam mo kung paano mo siya tinanggap, at alam ng Diyos kung sino ka na tumanggap nito, at siyempre pa, yung dulot nito na dapat na ginawa mo, ikaw ay sumunod ng may pagpapasakop, dahil yung pag-recognize na si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, higit sa lahat ay Panginoon. Dapat alam natin by heart ang kahulugang si Jesus ay Panginoon. Kaya naman meron tayong pamumuhay na karapat-dapat. Kaya merong kapangyarihan itong pangatlo na puntos natin, pagbabahagi sa iba. I-share sa iba dahil mismong naranasan mo, merong kapangyarihan at gagamitin ng Diyos para mangusap sa mga taong sisyaran mo at sila man ay makaranas nito. Magbalik loob sa Diyos at tanggapin din ang regalo ng Pasko. Ang kaligtasang regalo ng Pasko. Ang dulot nito ay hindi lamang sa panahong tinanggap mo siya, kundi habang ikaw ay nabubuhay. Purihin at pagpalain ang ating Panginoong Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon.